Hallelujah, 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 Hallelujah. Poon iyong pasikatin, kagandahan ng loobin, ng kabutihan mo sa amin. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon, makailan pong patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Makapito po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi ko sinasabing makapito, kundi 70 ulit pa nito. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Ipinasya ng isang hari na pagbayarin ang kaniyang mga lingkod na may utang sa kaniya. Unang dinala sa kaniya ang isang may utang na 10 milyong piso. Dahil siya'y walang ibayad, iniutos ng hari na ipagbilis siya, ang kaniyang asawa, mga anak at lahat ng ari-arian upang makabayad. Nanikluhod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan pa ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanya ang hari, kaya ipinatawad ang kaniyang mga utang at pinayaon siya. Ngunit pagkaalis niya roon ay nakatagpo niya ang isa sa kaniyang kapwa lingkod na may utang na 500 piso sa kanya. Sinunggaban niya ito at sinakal sa baywika. Magbayad ka ng utang mo. Naglumuhod iyon at nagmakaawa sa kanya. Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, ipinabilanggo niya ang kaniyang kapwa lingkod hanggang sa ito'y makabayad. Nang makita ng kaniyang mga kapwa lingkod ang nangyari, sila'y labis na nagdamdam. Pumunta sila sa hari at isinumbong ang nangyari. Kaya't ipinatawag siya ng hari. Ikaw, napakasama mo, sabi niya. Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmamakaawa ka sa akin. Nahabag ako sa iyo. Hindi ba dapat ka ring mahabag sa kapwa mo? At sa galit ng hari, siya'y ipinabilanggo hanggang sa mabayaran niya ang kaniyang utang. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit, kung hindi ninyo patatawarin ang inyong kapatid. Pagkatapos sabihin ni Jesus ang mga bagay na ito, siya'y umalis sa Galilea at nagtungo sa lupain ng Judea sa kabila ng ilog Jordan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Ito ay araw ng forgiveness, araw ng pagpapatawad. Dahil ang Ebanghelyo ay tumatalakay sa klase ng pagpapatawad na nakabatay sa salita ng Diyos. Mahirap kung
meron kang utang, no? Baka bigla kang sakalin, katulad nung nasa Ebanghelyo. Kaya siguro yung mga may utang, pag nakikita yung inutangan, umiiwas ng daan. Pero wag ganon. Hindi ganon ang itinuturo ng Ebanghelyo. Una, bakit ito na itanong ni Pedro kay Jesus kung ilang beses dapat magpatawad? 7 po ba? Maliwanag ang sagot ni Kristo. Hindi ko sinabing 7. It should be 70 times, 7 times na simbolismo ng forever, na ang pagpapatawad ay patuloy na dapat gawin ng tao. Bakit 7 ang ginamit ni Pedro? Dahil siya ay medyo nagmagaling kay Jesus. Dahil sa kanilang batas, ang itinuturo ng kanilang mga guro o rabay ay hanggang 3 beses lamang dapat magpatawad. Ang chances na ibibigay sa mga taong may utang ay hanggang 3 beses lang. Pagkatapos ng 3 beses, pwede mo nang ipakulong yung taong nangutang sa'yo na ayaw magbayad. Kaya nagmagaling si Pedro ng konti. Lord, hindi lang 3 ang kaya kong gawin. 7 beses. O diba, no? Pero maliwanag ang sabi ni Kristo. Hindi 7, ha? Makaulit na 77. 70 times, 7 times. At upang ito ay maunawaan ng kanyang mga alagad, gumamit si Jesus ng talinhaga. Ang talinhaga ng hindi marunong magpatawad na katiwala. Mula sa hari, pinatawad siya nito sa kaniyang utang na 10 milyong piso. Laki. 10 milyong piso. Pinatawad siya kasi nagmakaawa. Pero ito namang alagad na ito, nasa lubong yung isang may utang sa kaniyang 500 piso against doon sa 10 milyong piso na utang niya sa hari. Pero itong alagad na pinatawad ng hari, hindi naman niya pinatawad yung umutang sa kaniya ng 500. At ang ginawa niya ay pinakulong hanggang sa makabayad ng utang. Ang talinhaga ay paglalapat sa realidad ng buhay ng tao. Ang talinhaga ay pagbubukas ng ating kaisipan kung ano yung ordinaryo nating nararanasan. Ang talinhaga ay pagsasalita ni Jesus ng mga ordinaryong karanasan ng tao sa pagpapakita ng isang realidad na kailangan mong magpatawad upang ikaw rin ay patawarin. Ito ang isa sa pinakamahirap na katuruan ni Kristo. Ang magpatawad sa lahat ng nagkasala sa atin. Bakit kaya? Dahil nga naman, kung mayroong galit at paghihiganti sa mga puso ng tao, mabubuhay siyang ganun ang kaniyang kaisipan. Palagi na lamang gantihan, palagi na lamang patayan, palagi na lamang paghahabla ng walang katapusan. Hindi ito ang nais ng Diyos. Dahil sa kaunahang realidad ng buhay, napakarami nating utang sa Diyos. Hindi natin kayang bayaran
ang dugo, ang pawis, ang tubig, ang sakit, ang sugat na kaniyang tinamos sa krus, na siya yung nagbayad, gayong hindi niya yun utang. Utang natin yun. Kasalanan natin yun. Kahinaan natin yun. Kasinungalingan natin lahat yun. Pero lahat ng iyon napatawad ni Kristo. Kaya bilang Kristiyano, bilang mananampalataya sa walang hanggang pagpapatawad ng Diyos, tayo rin ay inaasahang magpatawad, hindi lamang 3 beses, hindi lamang 7 beses, kundi makaulit na 77 beses sa ating buhay. Nakahihiya sa Diyos na tayo'y humihingi ng kapatawaran, pero hindi natin kayang magpatawad sa maliliit na bagay. Sino ang nahihirapan kapag walang pagpapatawad? E di yung taong matigas ang puso, yung taong nagkikimkim ng galit, yung taong nagkikimkim ng tampo, yung taong nagkikimkim ng kawalan. Sa araw-araw ng buhay, doon siya nabubuhay sa galit na hindi naman kagagawan ng iba, kung hindi kagagawan mo sa sarili mong magalit ka dahil sa kasalanan ng iba. The gospel is a reflection of mercy. Dito natin nakikita kung gaano ang pag-unawa ng Diyos sa atin na sa kabila ng ating utang, patuloy tayong pinatatawad, tinatanggap sa ating pakiusap, at binubuhusan ng kaniyang walang hanggang awa. Ito ang itsura ng Diyos. Katulad ng haring mapagpatawad, kahit na 10 milyon ang iyong utang sa Kanya, patuloy pa rin siyang tatanggap at titingin sa pangakong binibitawan. Ang Ebanghelyo ay napakahirap sundan. Pero sa pagpapatawad, naroon ang kapayapaan. Sapagkat ang tao lamang mapayapa ay ang taong marunong magpatawad. Kaya kung gusto nating mawala ang lahat ng sakit na ating nararamdaman, unahin nating tanggalin ang galit sa ating katawan. Magpatawad ka sapagkat ito ang hinihingi ng Diyos kahit mahirap. Father, ang hirap pong magpatawad. Oo nga, talagang mahirap. Wala namang madali eh. Si Kristo ba nadalian? Hindi Hindi nga siya nanisi ni anuman, ni salita ng pagsisisi sa iba, hindi niya binitawan. Kaya po doon sa tao na may utang ako, si Father, patawad po. Tayo rin, magpatawad sa iba. Ang utang ay hindi lamang material. Ang utang ay pwedeng kasalanan ng iba na ginawa sa atin. Pero nagawa na nila yon, pero apektado ka pa hanggang ngayon. Yung taong gumawa noon ay nabubuhay ng payapa, pero ikaw na apektado ng kasalanan ng iba, ikaw ang nagdurusa. Baka kailangan mo nang i-let go yung utang na yon. Yung utang ng betrayal, yung utang ng pagiging magkaibigang nasira sa 500,
Yung utang ng kasalanang lumipas na, pero hindi mo pa napapatawad. Baka doon tayo nabubuhay sa anino ng nakaraan. Hindi na. Mabuhay na tayo sa anino ng ngayon at sa pag-asa ng bukas. Dahil ang taong mapagpatawad, kahit sino, kayang harapin at kayang kausapin. Kapag may taong hindi marunong magpatawad at makapagkimkim ng galit, siya yung palaging umiiwas. Tingnan ninyo mga chismosa, hindi makaharap ng tuluyan at totoo. Palaging umiiwas dahil ang tao at katotohanan ng kaniyang pagkatao ay makikita mo sa mata. Ang taong hindi makatitig sa mata ay ang taong maraming itinatago dahil sa galit sa iyo o sa iba. Titigan mo si Kristo. Titigan mo ang kaniyang pagiging forgiving King. Titigan mo ang kaniyang pagiging forgiving servant, na kung siya lamang ang panggagalingan ng lahat ng kapatawaran, siguro magiging maganda ang aking buhay. Magpatawad sa maliliit na bagay. Huwag nang galitin yung mga sarili sa maliliit na bagay. Ano ba yung maliliit na bagay? Sa bahay, hindi nahugasan yung plato kagabi. Minsan yung nanay, galit na. Diba, no? Nakaka-stress yun. Patawarin nyo na. Para wala kayong gamiting plato, itapon nyo. Bili na lang kayo ng dahon. O mga anak, since walang gustong maghugas ng plato, dito na lang tayo sa dahon. Mahal pala ang dahon. Yun na lang disposable plate. Mas mura. Huwag yun ang i-stress ang sarili nyo sa mga bagay na nakagagalit ng buhay. Ang ganda kaya ng buhay. Masarap kayang mabuhay kapag nabubuhay ka sa tama at nabubuhay ng walang galit. Katulad ni San Maximiliano Maria Kolbe, na siya ay namatay para sa pananampalataya at pagpapatawad. Malakas na isinigaw ni Maria Kolbe, "Sino ka?" Sabi ng German soldier, "I am a Catholic priest." O ano ngayon? Huwag mo siyang parusahan. Ako na lang ang parusahan mo dahil siya ay mayroong pamilya. Hindi ikinahiya ni San Maximiliano Maria Kolbe ang kaniyang pagiging Kristiyano at pari sa harapan ng malulupit na mga sundalong Aleman. Pagkatapos noon, siya'y dinala sa gas chamber sa Auschwitz at namatay ng August 14. Isang araw bago ang kapiyastahan ng pag-akyat sa langit ng mahal na ina. Dahil si Santa Maria Kolbe ay mayroong pamimintuho kay Maria bilang Immaculada Conception. Kung ikaw ang nasa kalagayan niya, magpapatawad ka ba? Mahirap. Dahil papatayin ka ng walang dahilan at paparusahan ka ng anumang bagay. Nawa ang halimbawa ni San Maximiliano Maria Kolbe na hindi nahiyang ipagsigawang
siya ay katolikong pari, tayo rin ay magpatawad nang hindi nahihiyang ang pagpapatawad na meron ako ay nanggagaling sa poong Jesus Nazareno. Pakisabi sa katabi, I forgive you now. Kahit walang kasalanan. Totoo ba? Say it with the heart. At ang inyong kalooban ay luluwag at matatanggap natin ang biyaya ng Diyos. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos upang makapagdulot ng pakikipagkasundo sa daigdig ang kaniyang bayan na makadama ng kaniyang pagpapatawad. Mahabaging Hari, padaluyin mo ang iyong pagpapatawad